So dadaan ulit tayo mga boss sa Alaminos Bypass Road. Latest update, pagpatak ng 2026, rides agad ng malayo. Ito mga boss ay Alaminos Bypass Road. Ang oras 8:48 ng umaga, January 1, 2026 mga boss. Pagpatak ng 2026, rides agad ng malayo mga boss. Mag-loop tayo mga boss na pinakadulong probinsya ng Quezon Province, San Narciso, Quezon Province. Nilagyan ng harang dito mga boss. Walang 4 wheels dumaan. Siguro may nag-aatim na 4 wheels, so hinarangan. Ito yung sinasabi ko, yung ayaw pa talaga tambakan. Ayaw pa. Sana umabot ng Pasko, di malang umabot ng Pasko hanggang bagong taon. So nung nakaraan sa gilid ako dumaan, so ito medyo umuki na, tinambakan nila ng bahagya sa gitna. Mas okay na ngayon daanan kaysa nung bago magpasko. Talagang nilagyan pa nila ng tulay na kahoy dyan sa gilid na gilid. So ito mga boss, diretso na to hanggang ano na to, Chaong, Quezon. So let's go tayo mga boss. Galing tayo ng campsite, G&G campsite, Barangay Mabato, Calamba, Laguna. Malapit lang sa People's Park, Tagaytay. Ay nga laghakot ang gamit. So ngayong araw mga boss ay January 1, 2026 mga boss. Ang oras ay 7:21 ng umaga, January 1, 2026. Happy New Year mga boss. Pagpatak ng January 1, pagpatak ng 2026, rides agad tayo ng malayo. Biyahe tayong San Narciso loop tayo ng Quezon Province, San Narciso. Doon ako dumaan sa bago mag Bitukang Manok. So let's go. Huling hakot, nahakot ko ng iba. Walang naiwan. Wala naman naiwan. Boss, ingat na kayo, baka tayo madulas. Medyo mabigat. Rider na rider. Oo. Dahan-dahan lang tayo. Yes sir, una ka na lang. Kasi magdahan-dahan lang ako eh. Gawa ng minsan napalag ang gulong dyan, gawa ng damo. Kunting pagkakamali mo dito, nako, bangin eh. Bigat pa naman ang ating karga. So let's go tayo mga boss. Para sure ball, ibaba natin ang paa. Mahirap ni. Okay lang sana kung semento. Natatakot ako dito banda kasi bangin eh. Doon tayo sa 1000% sure ball. Hindi lang 100%. Pumalya ka, may 500% pang natira. Okay. Thank you Lord, gabayan mo ko sa aking biyahe. Dito sa madulas ang damo. Sir, batsi na ako. Dala nyo naman yung basura niya. Pwede ko iwan na lang yung uling ko. Hindi ko nagamit kagabi. Babalikan
nyo na lang sir. Eh kung hindi nyo magamit, di para next time. Sir, beach deposit kayo kagabi sir. Ito dala ko. May buti pa. Maghanap ako ng basurahan kasi hindi ako sa bahay, mag-rides ako ng malayo. Bali sir, may balance pa kayo 100 po. Tapos pipili ka na lang 50. Thank you. Ayan po. Sir, paalalay. Kasi minsan out of balance ako dyan pagbaba. Matumba ako, may humawak. Di ako matumba talaga. Tumalyan naman charger ko. Ayun. Baba lang natin ang paa para sure ball. Diyan ako natatakot sa gitna, ibuta sa gitna. Tsaka dito. Siguro pagdaanan to 100 times baliwala na sa ito eh. Kabisado nyo na yan sir. Pag first timer, kabahan ka dito eh. Ingat lang tayo kaya doon tayo sa sigurado. Sobra. Baka biglang may dumaan. Okay, thank you boss. Okay, thank you Lord. Let's go tayo mga boss. 7:36 na umaga. Biyahe tayo ng Quezon Province, San Narciso. So ang daan natin ay bago magbitok ang manok. First time ko mag-rides doon. Tapos maghanap ako ng campsite. Doon sa may sinort ko sa mapa kagabi. Meron siyang rock formation. Ganda ng hugis ng bato. Yung rock formation, ganda. So yun ang puntahan natin. Nakalimutan ko sa beach. Pangalan ng beach kagabi sinerts ko. So siguro mura lang siguro yun. Hindi natin alam mura ba o mahal. San Narciso, Quezon Province mga boss. Pinakadulong parte ng Quezon Province. So ang daan ko sana Gumaka Bypass Road. Di ba sa Gumaka Bypass Road sa may gitna, may kalsada dyan, intersection sa gitna. Pakanan, papunta yun ng San Narciso. Pero gusto ko dito dumaan sa may bago magbitok ang manok. Tapos doon ako i-exit sa Lopez Quezon mamaya. Bukas. Siguro bukas ako babalik. I-exit ako sa may Lopez Quezon Bypass Road. Kasi doon yung pinaka, kung gagawin mo sang loop, doon ka umexit sa Lopez Quezon Bypass Road. So tiningnan ko sa mapa, halos kasing layo siya ng Naga, Bicol. Magkatapat lang yung dulo ng mapa. So titingnan natin ang mapa. Mga sa kulang-kulang 7 hours kalagay sa Google Map kagabi. Mula dito sa aking pinag-umpisahan ng itong record ng camera, mula sa campsite dito sa may malapit sa People's Park Tagaytay, J&G campsite, Calamba, Laguna. So yan lang sa taas mga boss ang People's Park Tagaytay. Ngayong araw mga boss ay huwag natin kalimutan lagi mag-update para yung makapanood nito ay hindi nila na-miss yung informasyon na latest. So ipakita ko sa inyo mga boss kung ano ang meron sa Quezon Province sa may San Narciso. Hindi ko na memorya yung mga lugar dadaanan. Marami yung pangalan ng lugar doon sa may San Narciso. Take over tayo. Take over, overtake. Minsan may baliktad ko eh. So
i-cut natin ang video, hindi tayo masyadong magbabad ng record kasi yung ating memory card ay limitado lang. Marami tayong video hindi pa na-edit, galing Bicol pabalik ng Tagaytay. So kailangan natin tipirin ang memory card. So dito medyo napahaba ang video ko kasi gusto ko ma-record dito hanggang dito sa may Dap East sign to. Tagaytay City, welcome to Dap East. Kita mo naman doon tayo galing. Dap East, Tagaytay City. So tayo kakaliwa. Ahon, matindi pang kurbada dito. So sa taas konti ay People's Park na. People's Park Tagaytay. Pagpatak ng New Year na New Year, tayo magbiyahe ng malayo. Sit natin sa ABS ang ating motor para hindi magwiggle pagka full brake. So stop muna natin ating camera para matipid ang memory card. Doon na tayo mag-update mamaya sa Alaminos Bypass Road. So i-record natin buo ang Alaminos Bypass Road siguro. Tingnan ko kung kaya sa memory card. Alaminos Bypass Road, tapos doon na sa entrada ng bago mag Bitukang Manok. Hindi ko na memorya anong pangalan doon sa ano, yung area na yun, yung pakanan bago mag Bitukang Manok. At saka iba pang lugar papunta dyan sa may San Narciso, Quezon Province, sa mga entradang lugar. So ang oras na ngayon mga boss ay 7:41 ng umaga. Rides Tagaytay to San Narciso, Quezon Province. Mag-loop tayo ng San Narciso. Kaso maraming cut ang video dahil pagkasiyahan natin memory card. Mamaya doon tayo mag-update sa Alaminos Bypass Road. So stop recording muna tayo mga boss. Ride safe sa atin lahat. Lord, gabayan mo ko sa aking biyahe. Sound check, sound check. Short clips muna tayo mga boss dito sa Taal Volcano mga boss. Wow, maganda ngayon ang Taal, walang usok, walang alboroto, hindi nag-alboroto itong December 2026, January 2026 na ngayon mga boss. Ang oras mga boss ay mamaya na pag-impunto. So bali nag short clips muna tayo dito pagbaba natin ng yan, alas 8:00 na ang oras mga boss. Pagbaba pa lang natin dito sa may Ligaya Drive, Talisay, Batangas or Sungay. Bababa tayo ng Tanawan, Batangas. Nag-record lang tayo ng saglit dito. Yan o, Taal Volcano, maliwalas, hindi nag-alboroto, walang usok. Nung nakaraang December daw nag-alboroto daw yan. Nung nakaraang December wala ako, doon ako sa Mindanao. Hanggang ngayon ang video ko di ko na-edit. Siguro mga January, February na. Late upload na sa YouTube. Yan o. So stop recording muna tayo para matipid natin ang memory card. Alaminos Bypass Road tayo mag-update ulit. Tamang tama ngayon hindi tayo maka-istorbo sa trabahante kasi January 1 wala pa silang pasok. I-update natin yung entrada ng tulay, yung hindi pa tinambakan. Nakadaan ako sa gilid nung nakaraan. So ngayon update natin kung anong status ngayon. Tamang tama araw na natin madaanan. Kasi nung nakaraan biyahe kong Bicol madilim pa, dinaanan ko siya ng alas 5. So stop recording muna tayo. Bagal muna, ipindutin natin ang so nakitapon tayo ng basura dito sa may McDo, may basurahan dito, yung basura natin sa campsite. So oras 8:05 ng umaga. I-charge muna natin ang dalawang battery kasi palubat na to
mamaya na tayo mag-update pag doon na tayo sa may Alaminos Bypass Road. So dadaan ulit tayo mga boss sa Alaminos Bypass Road. Latest update pagpatak ng 2026 rides agad ng malayo. Ito mga boss ay Alaminos Bypass Road. Ang oras 8:48 ng umaga, January 1, 2026 mga boss. Pagpatak ng 2026 rides agad ng malayo mga boss. Mag-loop tayo mga boss, pinakadulong probinsya ng Quezon Province, San Narciso, Quezon Province. So maghanap tayo ng campsite doon mamaya mga boss. Siguro approximately tansa ko sa oras alas 3 ako darating. Yan kanina ang sinasabi ng aking Google Map. Galing ako ng campsite sa may GNG campsite, Barangay Mabato, Calamba, Laguna. Malapit lang sa People's Park, Tagaytay. So base sa Google Map ko kanina ay kulang-kulang 7 hours mula doon papunta ng pinin ko sa Google Map yung campsite doon sa may pinakadulong probinsya ng Quezon Province, San Narciso. Marami ang pangalan ng lugar na yon, pero yun lang ang na-memorya ko, yung San Narciso, makikita sa Google Map. So dito ako dumaan sa may, bago magbito kang manok, merong sipakanan dyan nakalimutan ko anong tawag dyan mamaya makitain sa arko. Ay parang wala nang arko yata doon, tinanggal yata yung arko. So mamaya na lang tayo mag-update. So update muna natin itong Alaminos Bypass Road. Kuhaan natin ang record na buo, kung kuhaan natin ang buong record hanggang doon sa pinakadulo. So yan mga boss, expressway yan sa kabilang side dito. Expressway yan. Papunta yan ng, pag tingnan mo sa mapa yung bakas nya, may bakas sa mapa hanggang doon sa Lucena Expressway. So sana mag-update na ang expressway sa Pilipinas. Lagyan na sana nila ng linya ng motor na lower cc, yung below 400cc. Sana lagyan na nila ng ganon. Pati linya ng bisikleta, pinaka gilid, lagyan ng barikada para di pasokin ng motor. Di ba sa expressway ng Cebu pwede dumaan ang lower cc? So sana sa Pilipinas mag-update na rin. So diretso lang tayo dito mga boss. Medyo lumuwag na dito kasi inano dyan Oop, tawid tayo. Daanan ulit natin, may butas, may lubak. So nung nakaraan wala pa to, ano pa to, gubat pa. Ngayon malinis na. So kaliwa tayo dito sa may welcome to Barangay San Roque. Sa ano to mga bossing, Alaminos. Ang kalsadang ito, iwasan mo ang bayan ng San Pablo, kasi alam nyo naman ang San Pablo City, Laguna ay abutin ka siguro ng mga 20 to 30 minutes o baka isang oras pa kapag matindi ang traffic dyan. Lalo na yung mga stoplight, halos 4 minutes bago mag-go. Tapos kapag go na, minsan ilang seconds lang magpula na agad. So isa pa yun sa lalong nagpapatagal ng traffic. So dito walang stoplight kasi nga bypass road, so dire-diretso lang. So hindi na ako mag-time, yung tinatiman ko ilang minutes ko tatakbuhin kasi lagi ko nakakalimutan. Yan hindi mo mapansin ako 80 na pala takbo ko. Minor pa yun kasi nga ang ganda ng kalsada. Sana wag na to aspaltuhin. So sana pakiusap sa mga DPWH, wag na ninyo aspaltuhin ang kalsada kasi pumapangit pag inaspalto. Ang kinis na nito
Kapag nalubak, yun lang asfaltuhin. Yung kapala ng asfalto, yung part na nabutas o nalubak. Pero yung asfaltuhin mong buo ng makinis, sayang ang pira ng bayan eh. Pumapangit pag inaspalto eh. Kasi yan oh, gaya ng gilid niyan. Pag inaspalto, magiging kanal na lang yan, yung gilid. Pumapangit. Tumataas dito banda, lumalalim yung gilid. Pumapangit yung gilid. Kagaya ganyan, mga motor, malaya silang tumabi sa gilid. Hindi hassle yung pagtabi. Kapag inaspalto, mataas ng dito, lumalalim yung gilid, pumapangit. Isa pa, dagdag gasto ng pera ng bayan. Eh sana doon na lang ginamit sa masira kaysa inaspalto. Kita mo yung Cavite Swiss Road, yung entrada. Ang kinis ng kalsada, inaspalto. Di pumapangit yung gilid. Ganon din naman yan eh. Gumasto ka para aspaltuhin, para mas pakinisin. Siguro purpose para tumagal ang semento. Eh ganon din yan, yung asfalto yan ang unang-unang nalulubak. Mas matibay pa nga yung ganitong semento kaysa ina-asfalto. Basta hindi substandard. Yun lang naman ang susi dyan eh. Huwag gawing substandard. Kailangan purong halo ng semento, hindi yung malabnaw. Tapos siyempre dapat may bakal. Itong kahabaan na to, masigurado mo ba may bakal? So siyempre hindi natin sigurado. So ride safe tayo mga boss. Latest update sa Alaminos Bypass Road. Burahin ko na yung record ko. Duman ako dito ng madaling araw, madilim-dilim pa eh. So para mabakante yung aking memory card. Kasi nung nakaraan nag-rides ako sa Bicol. Ngayon hindi ko pa na-edit pabalik. So ito ang unahin kong i-upload sa year 2026. Ang loop papuntang San Narciso, Quezon Province. San Narciso Loop, Quezon Province. So sana umabot yung ating memory card. Kasi 24 minutes na lang kanina ang recording time itong aking memory card. Siguro hindi naman naabot ko ng 20 minutes itong kahabaan ng Alaminos Bypass Road. Sana okay ang ating camera. Sana okay ang record. Pumunta akong Bicol, ang daming palyado sa record ko. Ayaw ko nang isit sa single lens ang camera ko. Maraming pumapalya. Kasi pag nakasit sa single lens, naka 16:9, sanggala. Kailangan mo tingnan mabuti para hindi pumalya. Imbes naka 16:9, ang kuha niya naging 9:16. Tapos hindi mo sa ma-reframe, nakaharap sa mukha, nakaharap sa helmet ko. Ang pangit tuloy. Marami akong binura. Buti mas marami pa rin yung maayos na kuha. So tayo mga boss ay dadaan dito mga boss. Nakalagay close, pero dahil tayo ay nag-update ng kalsada, daanan natin. Kasi karapatan ng taong bayan mag-update ng matinula ka manok. Karapatan ng taong bayan mag-update ng kalsada. Kasi ang pera ginamit dito ay pera natin lahat-lahat. Pera ng Pilipino. Yung nagmamanage lang ang hindi natatrabaho ng tapat. Siya nilagyan ng harang dito mga boss. Walang four wheels dumaan. Siguro may nag-aatim na four wheels. So hinarangan. Ito yung sinasabi ko. Yung ayaw pa talaga tambakan. Ayaw pa. Sana umabot ng Pasko. Di malang umabot ng Pasko. Hanggang bagong taon. So nung nakaraan sa gilid ako dumaan. So ito medyo umuki na. Tinambakan nila ng bahagya sa gitna. Mas okay na ngayon daanan kaysa nung bago magpasko. Talagang nilagyan pa nila ng tulay na kahoy diyan sa gilid na gilid. So ito mga boss, diretso na to hanggang na to, Chaong, Quezon. Pag exit yan sa pabalik sa main road, sa main highway, sa may Pan Philippine Highway or Marlica Highway.
Diretso na to. Pero sa unahan may tulay pa dyan, hindi pa natapos. So sa ilalim tayo dadaan, may tulay dyan sa ilalim. Oops, bawas tayo kasi may harang dito na. Yan o, kita mo sa tagal ng panahon naging gubat na. Itong unahin natin i-upload itong year 2026, ang Alaminos Bypass Road. I-series natin ang loob ng sa Narciso, Quezon Province. I-series natin, pero maraming cut, baka isang upload lang kasi trim lang ating record. Cut, maraming cut, gawa ng titipirin ang memory cards yan dito. Hindi man lang tinapos, madaanan ng Pasko o bagong taon, diba mga sir, mga busing, mga taga DPWH, kung tutuusin wala pa isang linggo tapos na yan kung talaga lang tutukan. Marami ng vlogger dito nagko-cover hanggang ngayon, yan pa rin ang itsura. So sana ang pundo sa year 2026, sa daming anomalya, sana naman maayos ng mga kalsada. Pinaka-importante sa lahat mga boss, ang kalsada, dahil lahat ng taong bayan dyan dumadaan. Pera to ng lahat pera na natin lahat tax to ang ginagamit sa paggawa ng kalsada. So sana makonsensya sila. Wala tayong magagawa kundi ipanalangin na lang ang magbubunyag, ang langit, Diyos sa langit ang magbubunyag ng mga katiwalian. Lalabas at sisingaw ang kanilang mga sikarito sa mga anomalya. Kasi oops hindi pa ako nakatok balance, napatigil ako may tumawi, may motor. So ito yung ginawa kong thumbnail nung nakaraan. Expressway papuntang Chaong Quezon hanggang doon sa Lucena. Sana iparating yan hanggang Atimunan, Quezon, idaan sa bulubundukin ng Pagbilaw. Expressway hanggang Bicol, expressway, wala Maynila. Siguro sa mga susunod na presidente gawaan ng expressway hanggang Bicol, hanggang doon Matnog, Sorsogon. Pero alam nyo mga boss, ang pinakapangarap kong kalsada o tulay, ang Port Allen, Matnog to Port Allen, Samar. Yan ang pinakapangarap ko. Dalawa, Lipata to Surigao City, Lipata, San Ricardo Port to Lipata Port, Surigao City. Yan ang matagal kong pangarap. Kung sino ang presidente sa Pilipinas, ang makasaysayan makagawa niyan. So tayo mga vlogger, nagba-vlog, kung pwede lang tayo manawagan sa mga international contractor, mga private company, baka naman mga share yung mga international private company, gumawa kayo ng project namin dito sa aming lugar sa Pilipinas. Gawaan nyo kami ng underground tunnel or ano bang tawag doon, yung tulay sa ilalim ng dagat, kasi malalim yan, napakalalim na dagat yan, kaya tunnel ang kailangan dyan. Yung patawid ng Port Allen galing Matnog Port, Sorsogon to Port Allen, Samar. So kung poste ang gagamitin, baka kasing taas ng condominium, baka 3 times taas ng condominium yung iposte mo, yung lalim, sa ilalim ng dagat. Baka hindi kaya. So kailangan siguro doon talaga tunnel. So shout out sa ating mga kapwa riders, ride ship, mga sir, mga madam, mga busing. Stop over muna. Unang stop over natin ay
province of Quezon. Shout out sa ating mga nakasabayan. So, saan ba lakad, sir? Lapit lang. Ako doon din punta ko eh. Magkakamping. Okay. Let's go tayo mga boss. Nadaan tayo sa mga bypass road. Let's go. Shout out sa inyo mga sir. Ride safe sa ating lahat. Let's go. Sunod dito ay Chaong bypass road. Nadaan tayo sa mga bypass road. Hindi na ako akala ko hindi ako nag-set ng Google Map. Nag-set pala ako kasi kanina lumagpas ako napadaan ako ng bayan ng Tanawan. Dapat doon ako sa shortcut kaso lumagpas ako. Pag set ko ng mapa doon na pala ako malapit na sa bayan. So mabuti walang traffic. So ang oras ngayon mga boss ay 9:15 ng umaga. Pagpatak ng year 2026, rides agad ng malayo. Mag-loop tayo mga boss. San Narciso Loop mga boss. Ingat tayo sa biyahe. Ingat tayong lahat. Walang traffic ngayon, January 1. Wow, mukhang malayo ang lakad itong 4 wheels. Ayan o, kargado. Baka ngayon pa lang silang uwing probinsya. Visayas, Mindanao o Bicol lang or Quezon Province. So stop muna natin ang video, titipirin natin ang ating memory card kasi 3 hours lang. Pagkasyahin natin yan, 3 hours na yan sa loop. Biro mo 3 hours lang bakante, mag loop ka. Hindi sana ako ngayon mag loop ng San Narciso sa Quezon Province kasi yung memory card ko ay konti lang. Sana itong 2026 na to maklear ko lahat ang memory card ko. Ang memory card ko ay 2 pirasong 512 gig at 4 na pirasong 128. Puro puno ng laman. Tingi-tingi na lang yung libre niya. Biro mo, may record pa ako sa galing Mindanao. Hindi ko pa na-edit. So pag sumikapang ko, maisingit ko, ma-edit ko itong year na to, 2026. I-upload ko dito sa channel ko na to. Tapos i-upload ko din doon sa monetized channel ko, pero ano lang, may iksi lang para matapos agad. So Chaong tayo, Chaong bypass road mga boss. May natin i-cut pagka nandyan na tayo sa Chaong bypass road. Kaso stoplight, maubusan tayo memory card, so cut na natin. Nalit ng pindot ang camera ko. So update tayo mga boss. Short clips lang tayo dito sa Candelaria bypass road. Yung kanina Chaong bypass road at saka Sariaya bypass road hindi ko na nabidyohan kasi nagtipid tayo ng memory card dahil mag-loop tayo ng San Narciso. Kung pulangin mamaya basta maghanap nila ako ng mabakante para makapag-record ako kahit tingi-tingi. Ibali susunod babalik ako kapag marami akong memory card para pag maraming bakante na aking memory card para ma-record natin ang mahaba ang San Narciso Loop, Quezon Province. So ito Candelaria bypass road mga boss, para maiwasan natin ang bayan ng Candelaria dahil na-traffic dyan. Ang train ako dumaan dyan, grabe. Pero ngayon walang traffic kasi January 1. Ang oras ngayon mga boss ay 9:45 ng umaga, January 1, 2026. Pagpatak ng 2026 mga boss ay rides agad tayo ng malayo. San Narciso Loop. So series natin ng konti kasi mahaba-haba din to eh.
Wala din kanina sa Tagaytay. Iksian lang natin ang edit para madaling i-upload kasi yung cellphone ko napuno na. Hala, ano nangyari sa gulong ko? Parang siguro sa asfalto di pantay, parang nagiwang ang gulong ko. Napasintabi tayo sa truck. Hinaan natin busina, baka naman kaakalay. Kanina ang sarap ng takbo ko sa Sariaya Bypass Road. Hindi ko namalayan naka 100 na palang takbo ko. Walang din. Linis kasi ng kalsada ganito. Yan. Walang 100 na takbo ko. Bawas na tayo, may tricycle sa unahan tapos kurbada pa. Ride safe sa atin lahat mga boss. Ingat tayong lahat sa pagmamaneho. Safety mo kaming lahat Lord sa kalsada. Ibuhos mo ang iyong kapangyarihan sa bawat kalsada na dinadaanan ko. Sa magkabilang lane ng kalsada, parang nagre-rainbow ang iyong kapangyarihan. Lahat ng dumaan safe. Ano ng aking panalangin? Siya ang kapangyarihan ng Diyos, walang imposible. Safe kanya sa lahat ng pagkakataon. Minuto man, segundo man, safe kanya. Basta mataimtim ang iyong panalangin. Lord, gabayan mo ko sa biyahe. Ang aking takbo ay bihira lang ako magpatakbo ng matulin. Dapat ganun ang maximum ko, 80 lang. Hindi na ako nag 90 or 100. Pero pagka ganito makinis, minsan di mo maiwasan na umabot ka ng 100. Doon nga sa Sorsogon, tinap speed ko to, umabot ang 116. May itutudo pa siya kaso ang bilis niyang dumulo, lalo yung palusong na kalsada. Tapos ganito kakinis, mahabang diretso. Yun ang masarap itap speed ng ADB, yung ganito asfalto tapos medyo palusong. Pag naman sobrang palusong, yung banayad lang siya. So kahit ganito, yung pantay lang siya, basta asfalto. Pag ganito, semento, ano yan, hindi ka makadulo, hindi mo makakuha ang tamang top speed kasi kumakamot yung dual sport na gulong sa semento na winawalis tingting. Kumakamot yan ang gulong, magaspang. Pero ang asfalto, makinis, ang bilis ng patakbuhin. So ito mga boss ay Candelaria Bypass Road. Mahaba din to ng konti ang Candelaria Bypass Road. Biyahe tayo mga boss ng Quezon Province. Mag-loop tayo ng Quezon Province. Ba, naka 90 na pala ko bawas na tayo. Kailangan alisto ka sa hulihan. Pag may nakita mong matulin sa hulihan mo, tabi ka yan. Katabi ako kasi merong L300 matulin. Kanina sa approaching ako ng Alaminos, grabe, parang namanhid yung mga laman-laman ko. Sobrang takot ko. Yung 4 wheels kaaga-aga, grabe, dikit na dikit, sobrang tulin. Kitang-kita ko sa likuran ko, grabe tulin ng 4 wheels. Parang ano siya, Montero Sport, grabe. Dikitan, medyo traffic, pero grabing dumikit, sobrang tulin. Ang buti na lang, nabakante sa kanan, kumabig ako sa kanan. Pagkabig ko sa kanan, saglit-saglit lang, dyan na sa likuran ko, kusang gala. Kailangan alis to ka sa pagtingin ng side mirror.
sa may hulihan kasi grabe. Pero ibang motorista na grabe magpatakbo, sobrang tulin, ang dikitan. Kala mo karera, dikitan talaga eh. So dito, kanan tayo mga boss sa may Quezon Ecotourism Road. Puro karugtong pa rin ito ng karugtong pa rin ng Candelaria Bypass Road. So meron na undaanan dyan sa mga susunod pag natapos Lucena Bypass Road. Dito rotunda ng Welcome to Bagong Lucena. Pag kumanan ka dyan, town proper ng Lucena. Siyempre traffic dyan eh. Pag kumaliwa ka naman, pabalik ang Maynila o kaya Tayabas, Quezon. So tayo didiretso, kakanan tayo sa dulo, Pan Philippine Highway or Maharlika Highway. Nako, mauubusan tayong memory card. Tinodo ko ang record dito sa Candelaria Bypass Road. Latest update mga boss, pagdaan natin sa Candelaria Bypass Road. Maganda ang bypass road sa mga dito sa Quezon Province. Walang lubak, asfaltado, sementado, asfaltado. So yan, dito na tayo sa Pan Philippine Highway or Maharlika Highway. So dyan ang dadaanan ko sa sunod. Meron dyan Lucena Bypass Road papuntang Tayabas. Kaso pag dyan ka dumaan, napaikot ka. Ang tagos naman niya doon sa may Pagbilao, yan oh. Pagbilao Bypass Road, sa kalahati ng Pagbilao Bypass Road ang tagos niya. Lucena Bypass Road. Problema, tinignan ko sa mapa yan ay hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Makikita mo naman sa bakas ng mapa eh. Pero minsan yung mapa hindi updated. Nakalagay doon bakas ng mapa. Ano siya, yung mayroong ginagawang kalsada tapos gubat pa yung karugtong niya. So minsan kasi hindi updated yung Google Map. Sana yung Google Map mag-update naman ang Google Map. Yung anytime mong titingnan, anytime mo i-check ang lugar, yung on time nga, yung oras, yung araw. Pag tingin mo ng Google Map, matagal na niyang kuha, diba? Matagal na niyang record, hindi siya updated. So manawagan tayo kay Google Map, maging update ka naman Google Map. Yung kung anong araw mo tiningnan, yan din ang record niya. Kung anong oras mo tiningnan, yun din ang kuha niya. Dapat ganun Google Map, para naman aware ang mga motorista. Approaching tayo mga boss ng Lucena Underpass. So i-cut muna natin ang video. Maubusan na tuloy tayo ng memory card, napahaba tayo ng record. Mag-loop pa tayo ng San Narciso. So update tayo mga boss. Magpagas muna tayo dito sa, bago tayo pumasok sa Pagbilao Bypass Road. Sa unahan konti, Pagbilao Bypass Road na. Dito pala terminal ng DLTV ko sa Pagbilao, Quezon. Halos tapat, hindi lang halos, tapat ng gas station itong, ano ba to, Ship Fuel. Dito muna tayo magpagas kasi mura lang oh, 50. 50.80 ang regular, premium 53, ang diesel 52. Kasi baka mamaya hindi tayo baka mamaya hindi na tayo makapag-gas doon kasi malapit na dyan ang ano natin pupuntahan. Yan oh. Yung kakanan tayo sa may papuntang San Narciso bago magbitok ang manok. Yan ito. Magpagas muna tayo mga boss. Full tank tayo. So unang pagas natin mga boss, 275, 5 liter, 0.413. So mura lang gasolina dito sa Pagbilao, Quezon. Marami kong nadaanan dyan, mura lang din, 50 lang. Pero dito na ako nagpagas para kaya na niyang umikot sa San Narciso.
Quezon Province. So pasok tayo mga boss sa Pagbilao Bypass Road. Diyan lang sa unahan konti. Itsimpo tayo, walang sasakyan. Sa harapan ng terminal ng DLTV ko, bus company. Set natin ABS para pag full brake hindi magwiggle. So, sa unahan konti ang Pagbilao Bypass Road, daanan natin. Ito na, Pagbilao Bypass Road. Pasok tayo, Pagbilao Bypass Road. Ang oras mga boss ay 10:14 ng umaga, January 1, 2026. Pagpatak ng 2026, rides agad tayo ng malayo. Mag-loop tayo ng San Narciso, pinakadulong probinsya ng Quezon Province. Tapos pagbalik natin, i-exit tayo sa Lopez, Quezon. Di ba yung Lopez, Quezon Bypass Road, meron doon intersection sa gitna, papuntang kanan. Yung pakaliwa niya, papuntang bayan ng Gumaka or bayan ng Lopez. Sa Gumaka saan ako dumaan? Kasi sa Gumaka, yung pagbaba mo sa bandang gitna, meron intersection. Dati hindi ko pa alam yun eh. Yung pala, papunta pala ng San Narciso yun. Kaso hindi ako dyan dumaan. Siguro sa sunod kong pagpunta sa San Narciso, Quezon Province, dadaan ko dyan sa Gumaka Bypass Road, yung gitna. Tutuklasin ko kalsada dyan kung anong meron dyan. Pero sa ngayon, ang daanan natin dito bago magbitukang manok. So dito pala mga boss, sa Pagbilao Quezon Bypass Road, mag-ingat kayo dito kasi malapad, tapos sa dulo biglang kikipot. Muntik ako madali, Simbako in town. Makipot yung dulo. Ngayon kakabig ka. Pagkabig mo, nakabuilo yung four wheel sa likuran mo. Parang ganito, yan, may harang na kasi hindi tapos. Doon sa unahan yun mamaya makikita natin. Sus, dapat dito pala ako nagpagas. Sabagay, okay naman siguro gasolina doon sa pinagasan ko kanina. Harapan yun ng DLTV bus terminal. Siguro okay naman ang gasolina dyan. Parang kasing presyo ng refill gas station. Pinakamurang gasolinahan. Pinakamahal naman ay Shell. So let's go tayo mga boss. Mag-ingat tayo dito sa may Quezon Province, Pagbilao Bypass Road. Kasi minsan may matutulin sa likuran mo, kalisto ka sa side mirror. Pitik-pitik lagi yung tingin sa side mirror sa hulihan. Nung nakaraan, muntikan na ako. Siguro ganito, kalahating dangkal na lang pagitan. Nasa gilid ko na yung putsi. Grabing dumikit siya eh. Ni-review ko yung camera ko. Dito intersection ng papuntang Tayabas. Yang kaninang exit, ditong exit ng Lucena Bypass Road, madaanan yung Tayabas. Meron di sa dadaan ng bayan Tayabas kasi meron pa rin mga alternative na dinaanan yung ruta, siguro flyover. Kasi di pa tayo nakapag-rides dyan. So ito yung mga boss, ganito, malapad. Sa unahan nito makipot. Ngayon dahil makipot siya, bigla ka mapakabig sa gitna. Ngayon may four wheel sa likuran mo. Yan sa unahan siguro dyan. Muntikan na ako eh. Yun namang kotse, masyadong tumulin eh. Nagbusina siya. Kung kailan eh malapit na siya sa akin, saka lang nagbusina. So tingin ako sa hulihan na walang kasunod. Yan ganyan dito. Gilid ako ganito.
Pagdating sa dulo nito, biglang makipot. Yan, ganyan, kabig ako ganyan. Tapos sa hulihan ko, sobrang tulin pala ng ano, kotse. Kalating dangkal na lang talaga yung ano. Ay, thank you Lord dahil ako ay safety. So, kailangan dito maging alisto na ako. Hindi ko na sinali sa edit ko yun. Baka mag trending pa, kaaway pa. Nung papunta akong Bicol, iwan ko lang ngayon kung i-edit ko ba ito ditong Pagbilao Bypass Road. Yan ako, gaya dito. Ito yun eh. Ito kumuntikan eh. Pumabig na ako kasi yan o, lumiit kasi. Pumabig na ako pag ganun. Hindi pa ako naka signal light kasi nga change lane na ako gawa ng makipot na. Yung pala, mayroon palang humataw sa likuran kong 4 wheels kotse. Siguro may kurakot dito nangyari sa Pagbilao Bypass Road. Kasi yung tulay hindi ginawang buo, kalahati lang ginawa. Yan, kagaya nito. Tulay sa Pagbilao Quezon, kalahati lang ginawa, yung kalahati hindi pa. Ano. So malamang sa budget buo yan. Kung actual ginawa eh napunta na sa bulsa. Alam nyo naman yan, gaya nito yan, merong ano dyan, ano yan, gawan ng ano, Cinder Island. Ito pa, tatlo pala tulay dito sa Pagbilao Quezon na kalahati lang ginawa, hindi sa ginawang buo. Hindi natin maiwasan na meron agam-agam. Ang budget dyan buo yan, pero kalahati lang ginawa, napunta na sa mabuting kamay. Ay naku po, hindi na maiwasan sa taong bayan mag-isip dahil sa grabe katiwalian. So yan, umiksit na tayo sa Pagbilao Quezon Bypass Road. Wala nang traffic. Pag dumaan ka dyan sa bayan ng Pagbilao, traffic dyan. Pero ngayon walang traffic kasi January 1 eh. Kung meron man, bahagyang bahagya lang ng traffic. So mula dito mga boss ay 20 minutes marating nyo ang Bitukang Manok. 20 minutes lang. Kung matulin kang patakbo, baka 15 minutes lang. Kung katamtaman, 20 minutes. Kung sobrang medyo mabagal talaga, 30 minutes. So dito nag-umpisa mga busang lubak yan, oh. Kita naman, lubak. Pagbilao Quezon, dito na nag-umpisa ang lubak mga boss. Hanggang na yan doon sa Bicol region, kahaba ng Bicol. Para ka nang mula dito sa Pagbilao Quezon mga boss. Kasi nag-rides ako sa Bicol, latest update. Hindi ko na kinuha ng record yung mga lubak. Pero base sa experience ko, papunta at pabalik, lalo dyan sa Bitukang Manok, sa entrada walang lubak, pero doon sa malapit na sa gitna, sa dulo, grabe dyan. Parang daanan na lang ng mga enduro na motor. Sa grabing lubak dyan, sa kabilang sigsag nya, grabing lubak dyan. Tapos sa diversion road, dumaan ako dyan, diversion road. Hindi, nagloko lang memory card ko, nagloko yung camera ko, hindi pala nag-save. Nag-record siya pero hindi nag-save kasi naka-set pala ng 4K ay 5.7K resolution. Kaya kailangan mag-record ako, dapat i-double check ko maigi. Kapag nagpalit ng battery, wag ko agad i-start recording, i-on ko muna para i-double check kung saan siya nakasit. Kapag nakasit siya sa 5.7K, ang recording niya wala, mag-lag yun, mag-hang hanggang sa hindi mag-save ang record. So yan ang napansin ko sa ano ko, camera. Kailangan ko laging i-double check para di siya mag-lag, di mag-hang. So pangit ang Insta360 pag nag-record ka ng 5.7K, pag nakaabot siya ng 20 to 30 minutes, ayaw na niya tumuloy mag-record, nag-hang na siya. At anong pindot mo, ayaw na mag-record, ayaw na wala ka na mapindot. So
Malayo tayo sa topic. Liliko tayo sa unahan mga boss. So base sa ating Google Map, medyo malayo pa konti. Tigil muna tayo. Yan o. Bitukang manok ay dyan lang sa unahan konti. Yan o. Sa unahan lang konti ang bitukang manok. Pero huwag tayo dyan dumaan kasi itong mapa ko ay nakasit up na. Nakasit up na doon ako liliko sa may bago magbitok ang manok. So stop muna natin ang video. Mamaya tayo mag-record para matipid. Pag doon na tayo sa entrada. Sound check, sound check. So San Narciso Loop tayo mga boss. Yan o, daanan natin itong Bundok Peninsula. So base sa ating Google Map ay 4 hours and 28 minutes magmula dito sa ating starting point. So sa unahan bitukang manok, pero hindi tayo doon dumaan. Dito tayo dumaan sa Bundok Peninsula. First time natin dumaan dito mga boss. First time natin dumaan. So ang oras ngayon mga boss ay alas 10:40 ng umaga, January 1, 2026. Pagpatak ng 2026, rides agad tayo ng malayo. Galing tayo kanina ng campsite sa GNG campsite, Barangay Mabato, Calamba, Laguna. Malapit lang sa People's Park, Tagaytay. So pagkagising natin ng umaga, kasi doon tayo nag New Year sa campsite, paggising natin sa umaga ay nag-rides na agad tayo. Ihiwalay ko i-upload yung video mula doon kanina. So ito, dito ko i-start ang mag-loop tayo ng San Narciso or Bundok Peninsula. So let's go tayo mga boss. Bundok Peninsula. Dati may arko dito, tinanggal ang arko.